sermon. Actually, nung Friday, meron akong nagawa natapos ng sermon. Kaya lang, nung Friday na yun, nagdalawang isip ako. Parang hindi ito yung mensahe ng Panginoon. Kaya, hindi ko may-send agad kila Pastor yung title. So, nung Friday din yun, nagbago yung title. And then, kahapon ko lang siya talaga totally natapos. Yung a distinctive signature. Yung maaari pong iba sa atin, no, nagtataka, ay yung title, no? Distinctive signature. Diba? Naalala ko po, yung firma ko po kasi sabi nila napakadaling gayahin. Ganun lang. Simple, kahit sa bank account, napakadaling gayahin. No? Pero, kapag kinumpare mo yung firma ko, tapos may gumaya lang, makikita mo pa rin na hindi yun yung firma. No? Mapapansin pa rin. Pero magagaling, gumaya ng firma, no? Kahit napakahirap na firma, merong mga artistic, no? Magagaling gumaya. Pero makikita mo pa rin yung pinagkaiba. No? Hindi pa rin yung eksakto. No? Same thing sa buhay ng isang Kristiyano, kitang-kita mo kung sino yung nagagaya lang. Yung Kristiyano lang sa puso, pero hindi sa puso. Dapat pag Kristiyano tayo, hindi lang din sa puso. Dapat pag sa puso. No? Proud tayo na tayo ay Kristiyano. No? So, pag-aaralan natin ngayon yung signature, no, ng pagiging Christian, dapat tayo ay merong distinctive signature. Ano kaya yung distinctive na yun, no, na binabanggit? No? Sabi sa 1 Peter 1:15-16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, ang dakila sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon. Naway, Panginoon, makarinig, Panginoon, makapag-aral, Panginoon, yung salita, Panginoon, dalangin ko, buksan mo ang aming isip, ang puso, Panginoon, damdamin namin, Panginoon, upang sa gayon, matanggap namin, Panginoon, ng maayos, Panginoon, mga nais mong sabihin sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko na ikaw siya maghari, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, at pangunahan mo, Panginoon, ang pangaral ng salita mo sa oras nito, Panginoon. Nangkin namin ang lahat ng pagkakumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, bago ang lahat, no, bilang panimula, no, meron akong mga nakitang mga storya, no, kagaya na lang sa ayan. Merong tinatawag novel na title Rough Justice. No? Yung Rough Justice, merong isang scene dun na patungkol sa isang bata. No? Ang pangalan ng bata ay si Bron. First time niyang umattend ng church. First time niyang magsimba. So dahil first time niyang magsimba, kasama niya yung kanyang governess. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng governess? Kinuha ko yung ibig sabihin daw ay parang tagapagbantay or hindi siya yaya, no? Parang social na yaya siguro, parang gano'n. So, kasama niya yung tagapagbantay niya, tapos dun sa simbahan, nakaupo siya, at lahat ng part, no, very interested siya sa lahat ng part no, nangyayari sa simbahan. Hanggang sa nagulat siya, yung preacher, pumunta na sa pulpito at nangaral ng, ang description niya, terrible news. No? Nangaral ng terrible news. Sabi niya, tungkol yung news na yon, yung terrible news na sinasabi ng bata, tungkol dun sa brave and kind man who was nailed to a cross. No? Pinako sa cross. Eh syempre si Jesus yung tinutukoy. No? Sabi niya, na hanggang na sobrang nasaktan, no? Si Jesus, no, yung tinutukoy, yung man, brave and kind, pero pinako sa cross, na sobrang nasaktan, na hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, no, ay patuloy pa rin nasasaktan. Bakit? Meron kasing gusto si Jesus, no, na gawin ng mga tao, pero hindi pa rin nagagawa hanggang sa ngayon. So, yung bata, no, si Little Bron, no, ang iniisip niya nung time na yun, no, ay sinasabi ng preacher yung tungkol sa story yun dahil maraming tao at yung mga tao ay magre-respond doon sa pinapangaral ng preacher, no? So si Bron ay nakaupo, no? Hindi na siya makapag-intay, no, sa bawat magiging reaksyon ng mga tao na alam niya, no, sa isip-isip niya
meron at merong gagawin yung mga tao kasi narinig nila yung terrible news na yun. Na dapat gawin na ng mga tao yung pinapagawa ng Panginoon para hindi na siya masaktan sa kasalukuyan. No? Ganun yung naiisip ni God. And then, ano nangyari? Hinaantay niya kung sino yung gagawa ng first move na para itama yung injustices na nangyari. No? Hindi tama para sa kanya, no? Naisip ng bata na hindi tamang pinako si Jesus sa cross at namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli, pero patuloy pa rin siyang nasasaktan dahil sa kasalanan ng tao. No? Bata pa lang siya, naiintindihan niya na yun. No? He sit quietly and decide that after the service, someone will do something about it. No? Iniisip niya na gano'n. Kaya lang, habang nangangaral yung pastor na lalaman niya yung storya patungkol kay Jesus, no? Umiiyak na siya, no? Pero, ano nangyari, no? Yung ibang tao, habang siya umiiyak, no? Akala isang bata lang na pasaway or ang hirap sawayin sa loob ng simbahan, no? Pero ibang tao, hindi man lang nalulungkot sa storya, no? Yung mga nagsisimba. Nung natapos sa service, yung mga tao, umalis nang parang hindi narinig yung balita doon, no? O yung pangangaral na yun, no? Parang walang ganun nangyari, no? So, si Bron, umalis ng church na nanginginig. Nanginginig siya sa inis. Kasi wala man nang nag-respond, no? Para gumawa ng paraan para hindi na masaktan si Jesus, no? So, nangyari, sabi sa kanya ng governor siya, yung nag-aalaga sa kanya, sabi, Bron, don't take it to heart. Someone will think you are different. No? So, ayun yung sinabi sa kanya. No? Bron, don't take it to heart. Huwag mong damdamin. No? Sabi sa kanya. No? So, someone will think you are different. So, ano ba yung different na sinasabi dyan? No? So, masama ba yun? Maging different to be alive and sensitive in one spirit? Hindi lang. Wala ko meron. Ayan. So, ayun yung naramdaman ni Bron at ayun yung ginagawa ni Bron, no? Masama bang maging different to be alive and sensitive in one spirit, different to show emotion, different to listen to what is going on in God's house, really to hear, to respond, no? Different to represent Jesus Christ to the world, no? Okay na maging different ka, basta na-showcase mo sa mga tao that you are representing, di ba, Jesus Christ. No? Di bali nang sabihin nilang makadiyos yan, mga makadiyos yan. Di bali nilang imak nila yung mga makadiyos. Basta, magpatunayan natin na yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay buhay at yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay nakikita sa bawat buhay ng bawat sumusunod sa Panginoon. No? Di bali na, nasabihin nilang different. No? So, yung iba kasi, very concerned. Ay, baka sabihin nila, ganito ako. Ay, baka sabihin nila, gano'n. No? So, may mga iba't-iba tayong responses. What does different means? Anong meaning kaya ng different? So, yung iba, sabi, sa dictionary, ang different daw ay distinct, separate, not the same, out of ordinary, unusual. Hindi ba dapat lahat ng sumusunod sa Panginoon ay talagang kakaiba? Diba? Dapat kakaiba tayo. Nakahiwalay. Hindi katulad ng iba. Hindi gaya ng karaniwan o hindi karaniwang tao. So, lalo tayo sa church na Send the Light, lagi nating tayo ay naniniwala, no, sa ating pananampalataya when it comes to supernatural things. No? Yung kapangyarihan ng Diyos nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. Maraming churches, maraming denominational Christians, no? Maraming churches ngayon hindi naniniwala sa supernatural, no? Kapag may sakit ang isang tao, panalangin natin, i-commit na natin sa Panginoon. Ganun yung sinasabi. Pero tayo, nananampalataya tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, kaya niyang magpagaling, no? Yung ibang Christians, sinusuko na lang yan doon. Inaalala namin buhay ito, no? Salubungin mo siya, no? Ganun. Pero tayo, hanggat kaya natin ipaglaban yung pananampalataya natin, no? Kahit gusto na kunin ni Lord, no? Sabihin na, oh, ilang taon na yung kasama nyo, no? Sa part ng Panginoon, ilang taon nyo na siyang kasama.
No, baka pwedeng samahan ko na siya. Pero tayo, pinaglalaban pa rin natin. No, Lord, dagdagan mo pa yung buhay ko. No? So, nakikipag-deal tayo sa Panginoon. Ganun yung ginagawa natin, no? Masyado tayong matapang. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Sinabi sa Bible, no? Ganun lang ginagawa natin. Ginagamit natin ang verse. No? Lord, sabi mo, bibigyan mo kami ng buhay. No? Bibigyan mo kami kapangyarihan. So, ginagamit natin, no? So, dahil sinabi ng Panginoon yun, ginagrant niya, no? Yung ating mga panalangin. So, dapat tayo ay hindi pangkaraniwang tao. No? Tayo ay merong, tayo ay iba sa mga tao, no? na nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw. Bilang Kristiyano, dapat tayo ay naiiba. No? So, number 1, no? Metaphor for holiness. Sa Bible, merong metaphor yung holiness. No? Papapansin natin yan at kapansin-pansin yan. No? God has always desired that His people to be set apart. No? Yung kakaiba. No? Kaya nga, pag kinumpare tayo sa ibang religion, no? Lagi nilang iba yung born again, iba yung strength sa mga tao. No? Yung born again. No? Iba, hindi naman sinasabi kung anong ibang religion. No? Laging born again yan. No? Laging kino-compare na yung ba ang born again? No? Magagawa ka lang ng konting, hindi nila gusto, iniisip nila, yan ba yung born again? Ganyan ba yung mga born again? Lagi tayong ginagano. No? Hindi nyo makarinig, yan ba yung Catholic? Diba? Walang kina-compare na gano'n. No? Ganyan pa, ganyan pala yung mga born again. Diba? Laging pagdating sa atin, iba yung regards. Iba yung standard. No? Nagiging standard tayo pagdating sa kabanalan. So dapat ipagpatuloy natin yon. Kasi maraming Christian ngayon, kahit born again, pinasabing born again, pero hindi naman makita. Dahil nga akong kilala, sabi niya, buong family ko, Protestant kami, born again kami. Pero hindi ako nagsisimba. Hindi ito ko pastor, sabihin niya. Pero hindi ako nagsisimba. Tapos, marami akong nakakasalamuhang sinasabi nila born again. No? Nakakatuwa nga sa PLN. Bakit? Daming born again. Pero nagugulat ako, yung lifestyle, parehas lang sa hindi born again. No? Kaya nagtataka ako, sinasabi lang nilang born again sila, pero sa totoong buhay, no? Anong tawag doon? No? Maraming Christian na gano'n, nagugulat na lang tayo, uy, nagre-revival to ah. Uy, gumaganap ng tungkulin to. Uy, nag-speak in tongues to. Pero anong meron sa buhay niya? No? Double life. No? Meron siyang ibang buhay. Hindi totoo, no? Kristiyano lang sa puso, pero sa puso, hindi nasunod sa Panginoon. Kaya nga, napakalaga sa panahon natin ngayon, yung kabanalan, no? So, ano ba yung metaphor ng kabanalan, no? So, gusto ng Panginoon na ang mga tao ay ma-set apart, no? That there be a distinguishing mark upon them, that they be different. Kaya nga pinag-utos ng Panginoon, no? Na pagtutuli, no? Circumcision. Bakit? Doon na-identify na kapag circumcised ka, tagasunod ka ng Panginoon. So, between Jews and the Gentiles, alam na alam kung sino yung tagasunod ng Panginoon or sumusunod sa Panginoon. And even today, no, na-adapt, no, dapat sa Hudyo lang yun eh, na-adapt ng mga Gentiles or tayo, no, dahil nakarating sa atin ang Kristyanismo, no, na-adapt natin yung circumcision. Diba? Kasi, ito yung marka ng kapag tuli ka, ikaw ay tagasunod ng Panginoon. O sumusunod ka sa nais ng Diyos. Ayun. So, when the Hebrews crossed the Jordan to occupy the promised land, God marked them through an act called circumcision. No? So, sa Joshua 5 verse 2, so sabi, Tagalog ko eh. So, nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga patalim na gawa sa bato at tuliin ng mga Israelita. Ito ang ikalawang pagkakataon na tutuliin ng mga Israelita ang hindi patuli. No? So, hindi naman tutuliin yung tulina. No? So, ito yung circumcision was an outward sign of inward obedience. No? Ito yung physical na gawain, may spiritual na kahulugan. No? So, yung babae ako, hindi ako tinutulit. No? Okay, pero meron siyang ibig sabihin spiritually. No? So,
it was a very important means of marking their identity as the people of God. So para matukoy na sila ay lingkod or tao ng Diyos, no? Sila ay nagsagawa ng pagpupuli. It revealed that covenant relationship that God had with His people. Joshua set aside, no? Set aside ng buong araw para magsagawa ng pagpupuli, no? So napakagaling pa rin ng Joshua, no? Kasi ang dami ng tinuli sa buong araw, no? Okay, and God was pleased, no? So God adopted the ancient rite to show that His people were consecrated and dedicated to Him. It was His way of marking His people to show that they were holy. Ibig sabihin, ito yung tanda na kapag ikaw ay tuli, ikaw ay banal, no? So, ano pa? Sa buong mga scriptures, makikita natin yung circumcision ay metaphor ng holiness. Bakit? No? Si Moses complained that he had literally uncircumcised lips. Ayan, sabi sa Exodus 6 verse 12, but Moses said to the Lord, behold, the people of Israel have not listened to me. How then shall Pharaoh listen to me, for I am of uncircumcised lips? Ibig sabihin, ayun yung metaphor, no? Hindi banal, no? Okay. So, hindi daw banal yung kanyang bibig, no? So, ayun yung sinasabi, yung circumcision ay metaphor ng holiness o kabanalan. Okay, meron pa isa, no? Si Jeremiah spoke of uncircumcised ears. Ano sinasabi dyan? So, to whom shall I speak and give warning that they may hear? Behold, their ears are uncircumcised. They cannot listen. Behold, the word of the Lord is to them an object of scorn. They take no pleasure in it. So, pinanggit din ni Jeremiah tungkol sa circumcision, no? Uncircumcised ears. Ano ba meron doon pag hindi uncircumcised yung ears, no? Yung ears ay unfit to hear God's word. Ibig sabihin, maaaring bawat isa sa atin, when we share the gospel, tapos parang walang nakikinig, baka kasi hindi pa tuli, no? Yung sabi lang Kristiyano, no? Pero hindi totoong Kristiyano yung kanyang tenga, no? So hindi talaga nakikinig ng salita ng Diyos. Na kahit ilang Sunday mo nakausapin, okay, Pastor Joe, kausapin mo si ganyan, no? Pero ano yung respond nung kinausap mo? Diba? Kinausap mo, anong respond? Wala. No? Ibig sabihin, baka hindi pa tulit. No? Meron mga lumalapit sa mga life group leaders, nagsasabi, ganito po problema ko, tapos in-advisean mo anong gagawin. Bilang spiritual leader, nag-a-advise ka, pero ang daban yung kanyang tenga, circumcise kayo. No? So, may mga tao talaga, no, na hindi fit yung kanilang tenga to hear God's word, o merong uncircumcised ears. Yan. So, dapat natin ingatan yung bagay na yun, no? And another, when Israel entered the promised land, they were regard to its fruit as uncircumcised for 3 years. Pero, syempre, nung ika-4 na taon, no? So, nagbunga naman, no? Pero, sinasabi yan, for 3 years, hindi nila pwedeng galawin yung dahil hindi pa nga ready, hindi pa handa. So, makikita natin, yung circumcision ay metaphor niya yung holiness. So, sa madaling salita, no, mga kapatid, sinabi din ni Jeremiah, no, Jeremiah issued the call to men of Judah and Jerusalem, circumcise yourself to the Lord. Remove the foreskin of your hearts. Okay, patungkol naman to sa ating spiritual ng buhay. So, a circumcised heart referred to the human intellect, emotional, spiritual forum. So, ano ibig sabihin nun? Doon kasi, nabubuo ang ating mga desisyon, no? Sa ating intellect, emotional, and spiritual forum. So, pag meron tayong circumcised heart, no? Maayos na puso, no? Tayo ay able to participate in God's covenant, no? Magagawa natin tungkulin natin bilang lingkod ng Diyos. It was a call to radical spiritual surgery. Yung meron kang circumcised heart, no? Where the spirit was broken, the heart was open, and the will was submissive to God. So, yung circumcised heart, it provided
the true identity of God's people. It was a way that they would represent God. So parang pag mayroon tayong circumcised heart, no? Maayos yung puso natin, totoo yung puso natin, tayo ay makakasunod sa Panginoon at we can represent God, no, dito sa mundo. Pag meron tayong circumcised heart, no? So yung panawagan ni Jeremiah, sabi niya, no, circumcise yourself to the Lord, remove the foreskin of your hearts. Yung panawagan na yun ay ililid tayo sa pangalawa, no? Tawag ng kabanalan, no? The call of holiness. Okay, so dito tinatawag ng Panginoon, no, ang mga tao, no, na maging banal kahit ngayon, no? So God calls people to be holy, to holiness today. A holy person is not an odd person, but a distinct person. So ano ibig sabihin nun? Parang parehas lang naman, no? A holy person has a quality about their life that is separate. So makikita natin, no, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, meron ka ng ibang lifestyle, no? Yung lifestyle mo ngayon, hindi kagaya nung dating ikaw. At higit sa lahat, no, mapapansin natin, yung lifestyle natin ngayon ay hindi kasi kagaya ng lifestyle ng mga taong nakapaligid sa atin. So makikita natin yung buhay natin dati, ito yung buhay natin, ginagawa natin. So, dahil nakakilala ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng bagong buhay. No? Kasama ng Panginoon, be holy for I am holy. No? Maging matuwid, maging banal. So, hindi basta-basta ang pagka-Kristiyano. Ayun nga mahirap sa Kristiyano pamumuhay. Kasi meron tayong mandato na dapat tayo ay maging banal. No? So, tapos, sasabihin ng mga tao, tara, sama ka sa amin. No? Ayayin ka sa inuman. So, anong gagawin pag kinaya ka sa inuman? Sige, hindi ako iinom. Pero meron akong kilala, hindi ko siya nainom. No? Sabi niya, sumasama lang ako, pero hindi ko nainom. Tumikim lang. Tama, no? Tumikim lang. Pero, yung lifestyle niya, ganun pa rin. Diba? Kagaya din nila. Hindi lang siya nainom. Pero yung lifestyle, parehas lang. Anong pinagkaiba? Diba? Walang pinagkaiba. Sinner pa rin. Diba? Maliit na kasalanan, malaking kasalanan, parehas pa rin makasalanan. Diba? Pag kinategorize natin, no? Ito, mga maliliit na kasalanan, dito kayo. Ito yung mga malalaking kasalanan, dito kayo. No? Pero pag pinagsama mo, kasalanan pa rin. Diba? So, ganun pa rin. No? So, hindi natin nilalayo. No? O nilalayuan sila. No? Tayo ay dapat ilalapit natin sila sa church. Kung hindi mo kaya silang dalhin sa church, huwag kang sumama sa kanila. No? Kung hindi mo sila kaya isama sa church, huwag kang makisama. Diba? Huwag kang makisama. No? Dapat makisama tayo. No? So, tayo ay dapat merong signature na hindi nila tayo maaaya. No? Kasi nung last Sunday, andun kami sa Subic, merong seminar PL Moon. No? After, meron Saturday afternoon, meron nag-share ng Word of God. Nag-share siya. And then after sharing the Word of God, yung mga event, kumain. And then, nung gabi na, meron akong 3 kasama sa room, kasi 4 sa room eh. 3 kasama ko sa room, may mga pumapasok doon. Inaaya nila ng inuman yung 3 kasama ko. Pero, dahil may signature, no, distinctive signature ako, hindi nila ako maaya. Dadaanan lang nila ako, una, may sarili akong higaan. Tapos, sunod, mga higaan na ng kasama ko. So, dadaanan lang nila ako, aayain nila yung 3, pero hindi nila ako maaya. Bakit? Pero distinctive signature. Kaya pag naaaya ka pa, hindi ka pa nakikitaan ng signature. Diba? So, dapat di tayo naaaya sa ganon. Kasi alam nila, kahit anong aya sa'yo, tatakli ka. Raisa, sige na. Raisa, sige na. Diba? Pogi, sige na. Diba? So, ba kasi madali kang maaya. Kasi kung hindi ako mag-iinom ha, sama lang ako. Sabi ako mag-opening prayer. Kung si Joshua, parang ginawa niya na. So, sa inom kami, opening prayer, no?
Patawarin mo po kami sa aming gagawing session. So, di ba? Imagine, no? Kapag ang totoong Kristiyano, no? Siyempre, pag totoong Kristiyano, with distinctive signature, hindi ka na mahirapan, hindi gusto ko na inumin. Di ba? Hindi ka na maghihirapang paliwanag kasi iiwasan ka na nilang ayain sa hindi dapat. Di ba? So, mas maganda, kagaya ng mga kapitbahay mo, di ba? May inuman, si Tito Arnen, si Arnen, hindi na natin maaya yan. No? So, pag inaya mo yan, share ka ng salita ng Diyos. No? So, yung signature, no? Napakagandang signature, no? Na tayo ay, alam nila, kahit anong gawin natin, separated na tayo sa ganung bagay. No? Hindi na tayo maaaya sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoon. No? So, kung hindi natin kaya na dalhin sila sa church, huwag tayo magpadala sa kanila. No? So, ganun yung dapat natin maging focus sa pagsunod natin sa Panginoon. Ano pa? No? Siyempre, yung kabanalan, dapat they are real, genuine, authentic. They represent the likeness of Jesus Christ to a watching world. No? Tinitignan tayo ng mundo. Ang hirap nang iwasan. No? Konting galaw mo lang, pag nakilala ka ng Kristiyano, hindi Kristiyano. Usapan ka, no? Ang daming sinasabi sa'yo. No? Nagalit si Sir Maglaya, nagalit sa mga examiner. No? Kasi, nalate siyang umakyat. No? Pinag-usapan ako sa PM. Nalate kasi ako ako kasi yung kumukuha ng mga exam, tapos dadali kong 4th floor. So, yung elevator, bagal. No? Tapos, pag traffic elevator, maghahagdan ako. Pagdating ko dun sa kuhaan ng exam, binibilang pa, hinahanap pa yung exam. So, hindi naman sila yung magpapaliwanag kung bakit na-late. Ako yung magpapaliwanag kasi aakyat ko pa yung sa 4th floor. Kapag dating ko 4th floor, bumukas yung elevator, ang sasama ng tingin sa akin, akala mo kasalanan ko. Sabi ko paglabas ko, hindi ko po kasalanan kung bakit na-late yung exam. Ang ako ko po 30 minutes before nandun ako, nag-iintay ako, ibigay sa akin lahat ng exam. Kasi sabi ng isa, akala ko di ka na darating, sisisanting na sana kita eh. Sabi ko, mas mabuti po, gusto niyo po, ako na lang po magbabantay ako magpapa-exam, kayo na lang po dun sa pagkuha ng exam. Tapos, usapan ako sa PN. Sumapalungan. Nandalo ba? Samantalang sila, nasasama ng tingin, nandilisip na yung mata, akala mo kasalanan ko. Nakuusap lang naman sa akin that time, pa lang ako, contract of service, no work, no pay that time. So, hindi ko kasalanan dahil pinakusapan na ako, sabi sa akin, baka pwedeng ikaw, tapos magbigay ng mga exam. Di ba, bubuhatin mo pa yun. Bawal pabuhat sa estudyante kasi exam yun. Di ba, bubuhatin mo, ilang exam yun. Kung meron 20 rooms, 20 exam, natig, ilang pages yun. Di ba? So, napakabigat, no? Yung dadalhin mo. Kaya nung week na yun, buong week ako nagaganon, nangayayat ako. Nasira pa elevator, day 1 lang gumagana. Yung sumunod na mga araw, pumayat ako. Effective. Tapos nawala yung email ko. Kaya minsan nagdadalong isip ko, tatanggihan ko. Yung, pag magbibigay ulit ng exam. Kasi sabi ko parang, belt sa head. Nawala yung email ko. Kahit akitin ako ng sabi ko, hindi ako sumba. Doon pa lang wellness na. Pagod talaga ako tayo. So, pero, bilang Kristiyano, siyempre, kailangan natin makakababa, no? Kailangan natin ayusin pa rin, no? So, narinig ko na naman sarili ko sa tulong ng Panginoon, no? So, may mga gano'n na talaga, pag-uusapan ka kasi, Kristiyano yun, pastor yan. Ano pastor yan? Tapos may madadaan, ay pastor! Tapos may mga pastor pala yun. No? So, gano'n, yung mga Di at may iwasan, no? Pag may signature tayo, no? Laging konting natin, bantay sarado tayo ng mundo. No? So, nagtinda ka ng nag-iyaw-iyaw pa. Tapos na palaban mo yung ibang iyaw-iyaw. Kung usapan ka rin, no? Kapag nalaman ko sa bigdasan kasi yun. No? Na marami na So, lahat na lang hinahaluan nila ng kung ano-ano. No? Bantay sarado tayo. Kaya kung anong kilos natin,
Nasahan natin, ayun na naman yung mga maagang prayer meeting, maagang mag-out. Mga walang mga walang pakisama din sa trabaho. Diba? Meron tayo kasing signature. No? Ewan ko nga sa Peno, pag nakikita ko na, ayun na naman yung mga kumakain. Kahit si yung president ng Peno. Yung mga mahilig kumain, mga sitaks. So, tuwing nakikita namin, lagi yung kumakain. No? So, may signature. No? Pero mas magandang signature na tayo ay nakikitaan ng mukha ng Panginoon. Diba? Mas maganda nakikita sa atin yung Panginoon. Ayun yung signature. Hindi ko ano yung signature. Yung mga malulokong to. No? So, yung mga boys siguro, kaya minsan namimili dapat tayo ng kaibigan natin sa school. Hindi naman para iwasan sila. Pero piliin natin yung mga kaibigan na, kasi naalala ko, pinagalitan kami, hindi ko malilimutan si Ma'am Pineda. Ma'am Pineda, shout out. No? Yung mga katabi ko, nagkukulitan, nasa gitna nila ako. Nag-aano sila. Tapos sabi, kayo nga pa dyan sa likod. Lamay ako. Nakikinig ako. Diba? Aralin po ng favorite subject ko ng that time. No? Tapos, madami yung kasi napagitnaan ako. Nasusunod, hindi na ako tatalis ng mga to. No? Sumunod, hindi na ako tumabi. No? So, kasi nadadami ka. So, be careful sa mga sinasamahan natin. No? Kasi, baka naman kayo pasimuno. Diba? So, mag-ingat tayo. No? Dapat meron tayong signature. No? Hindi yung signature ng mundo yung mabibigay sa atin, kundi signature na tayo ay banal. Dahil sabi ng Panginoon, tayo ay magpakabanal sapagkat siya'y banal. Sabi ni Peter, Apostle Peter, Tagalog. Pula mo Tagalog. Wala akong Tagalog. Yan. So, yun na lang. But he who called you is holy. Ito na lang yung the message. Ito, si Eugene Peterson, yung nagparaphrase ng Bible, the message na, si Eugene, ang ginagawa niya pala, bago siya nagtatranslate ng Bible, sabi niya, teka, ilang taon ko nang ginagawa to Kumbaga, kapag nag-preach siya, napaparaphrase niya yung Bible. So, ginawa niya, pinaraphrase niya yung buong Bible. So, sabi niya, let yourself be pulled into a way of life shaped by God's life, a life energetic and blazing with holiness. So, medyo maganda yung pagka-translate niya. Hindi medyo. So, sa madaling salita, we have been commanded to live a holy life, energetic and blazing with holiness. No? Merong, paki-next step. Ito yung mahirap, no? We may choose a married life or a single life. No? Yung married tayo dito, tapos meron tayo mga single dito. No? Single next is next to godliness daw. No? Pero, nakakapili tayo kung gusto mong magpakasal, di ba? And then, nabasa rin sa Bible, kung meron mong kaloob, no, magpakasal ka, pero kung hindi, magpakasingle ka na lang. No? Meron tayong choice pagdating dun. Pero, pagdating sa kabanalan, wala tayong choice. Bakit? Ano bang sinasabi ng Bible, no? Holiness is different. Ito yung, dahil pa nito yung ROTC. Kasi ang holiness, mandatory. No? Mandatory yung holiness. No? Kasi yung Diyos na natutos, no? Maging banal, no? Sapagkat siya'y banal. No? Tayo dapat tayo magpakabanal. Akala ko nung bata ako parang ang pangit pag tinatawag kong banal. Di ba nung elementary ako, high school ako. Pero konti pa lang alam ko sa Bible, no? Medyo naiinis ako. Pero ngayon, maganda pa lang ganun, no? Meron kang identity, no? Meron kang signature na ikaw ay banal, no? Distinctive signature. Ikaw ay kakaiba sa kanilang lahat. Kung lahat sila kulay pula, ikaw kulay blue. Di ba? So, naiiba ka. No? Minsan mga tao, gusto nila maging kakaiba. No? Gusto nila, sila, bida-bida, no? Yung highlights, kitang-kita. Pero problema sa kanila, ayaw man nila maging born again, maging Christian. Kasi pag ikaw ay totoong tagasunod ng Panginoon, pero agad distinctive, no? Distinct. Iba ka talaga, no? Kakaiba ka. Iba talaga tayo, no? Pag born again, iba, no? So, hindi naman natin pinipreach yung tungkol sa magiging born again. We are preaching having relationship with God, no? Dapat yung relasyon, no? Kung totoong may relasyon ka sa Diyos, iba ka. No? Kasi maraming pwede magproklama na sila ay born again, pero wala naman talagang relasyon sa Diyos. No? Sabi nila, born again ako, simula sa pagkabata kasi nanay, tatay ko born again. No? So, hindi ganun kadali yun. No?
dapat meron kayong relasyon sa Diyos. So, dapat daw, no? Para mga tayong God's follower, tandaan natin, yung holiness is different, no? It is mandatory, no? Mandatory na tayo magpakabanal. So, number 3. Ito yung problema, no? Huwag na dyan. Bali na kapi ko. Wala A yan. Okay. So, ang problema, no, sa pagiging, diba, si Jeremiah, sabi ni Jeremiah, magano kayo, nangaral siya, sinabi niya na dapat circumcise daw tayo, no? Yung puso natin, no? Pero maraming hindi sumusunod or sumasagot sa panawagan na yun, no? Bakit? Ito yun, no? Sasabihin ng iba, wait a minute, no? Pwedeng sabihin ng iba, this holiness thing is too much, no? Baka, bago lang ako, kakaten ko lang. Kasama na ba ako dyan? Diba? Ang bigat naman yan, Pastor Joshua. Diba? Mukhang pwede hindi naman ganyan. Bakit na sa ibang church? Diba? Meron ngayon mga churches, no, pinapagaan para lang madaming members. Pero say no? Para madaming members ka. Makita lang maraming ma-attend. No? Pero totoo ba, no, yung pagsunod sa Panginoon? O dahil meron siyang pwedeng piliin, kaya lang siya nasunod. Masabi lang na ako ay kabilang sa simbahan ito. No? Ganun yung nangyayari. So, the problem is that we don't want to be different. Why? Bakit? Letter A is we value conformity. No? We don't stand, ayaw nating mag-stand out, no, sa mga tao. No? Minsan, iniiwasan natin. Dito na lang ako. Diba? Nauna pa sa'yo mag-share ng Word of God yung mga pupunta yung mga nag-evangelize. No? Nauna pa sa'yo, ikaw, isang semester mo na silang kasama, last week pa ulit sila sa another semester, tapos, hindi mo pa rin sila nasishare. Naunahan ka pa mag-share ng nagbibigay ng Gideon. Yung Gideon ng Bible na maliit, ng Hindu. Naunahan ka pa mag-share. No? Tapos, ikaw na may alam ng Word of God, no? Nagulat ka, yung pag-share ng Word of God yung nagbibigay ng Gideon, pagkabigay ng Bible, sasabihin, punta kayo sa pinakalikod, meron diyang, prayer, ng salvation prayer, no? Usulatan pa ng pangalan, nandun din yung pang-share mo. Hindi ganong na-catch yung attention ng mga sinishare. Pero ikaw, tagal mo silang kasama, hindi mo pa rin sila nasisharean. Ayaw kasi mag-stand out, no? So, ang nangyayari, sinusuot mo yung style ng mga damit na mga kasama mo. Diba? Parehas mo silang manapit, parehas kanilang pumorma, parehas mo silang ginagawa. No? So, nakikipamatok na lang tayo, nagpo-compromise tayo. Parehas mo silang magsalita, tapos gusto mo in ka rin kung ano in sa mundo. No? Kung ano yung trending, hindi. Kaya ngayon, pag tinignan yung messenger, may notes ka rin. Ano ba, notes ka rin? May notes ka rin. Diba? Yung mga notes. No? Naka-notes ka kasi lahat naka-notes. No? Gusto mo, in ka rin sa mga ginagawa ng mga kaibigan mo. No? So, gaya nung tagabantay ni Bron. No? Natatakot siya na yung buhay nila maging iba, no? Sino ba yung si Bro? Baka isipin nila kakaiba ka, no? Out of this world ka, no? So parang ganon, no? Ayaw ng mga tao na maging naiiba sila, no? Gusto nila lagi, diba? Ang hirap na kasama ka sa mga tao, tapos sabi mo sila, ay, hindi ako ma-OP. Ang hanap ka sa church, minsan nakakaramdam ng OP. So kaya nga, ginagawa natin ang paraan yan, no, through LG, no, para tapos lahat tayo ayaw natin meron na OP, dapat very sensitive tayo pag may bago. Bakit? I-check natin, tapos
nasabihan na siya ng isa na, uy, iuwan-tuwan kita. Tapos yung iba pa nagsabi, hindi niya na alam kung sino mag-uwan-tuwan talaga sa kanya. Sabi sa akin, nasa LG. Hindi niya na lahat ng LG nasa liyan niya. No? So, ganun yung ginagawa natin para hindi ma-OP. Pero, pag may na-OP, no? Meron pa bang na-OP dito? No? Yung mga luma. Yung mga luma may technique eh. Di ba pag na-OP ka, walang mga tropa mo, ikaw lang. Pili kang pagkain, may kaibigan ka na mamaya. Bagong kaibigan. Pili kang pagkain, no? Lala, uy, sarap yun na. Pagkain baon mo. So, nakapag start na ng conversation. No? So, yan. Ayaw natin na naiiba tayo, no? Gusto natin lagi tayong in, lagi tayong may kasama, ayaw natin na pag-iiwanan tayo. So, kaya minsan, ayaw na lang natin ipakitang banal tayo. No? Iba tayo. So, totoo ako kay Jericho. Kasi si Jericho, yung mga kabatch niya, nakagraduate na. And then, nag-return siya sa pag-aaral. Tapos, nag-aaral siya, solo flight lang siya. No? Wala siyang kaibigan niya na So, binalitaan ako ng mga dati kong sigante, dati ko siya mag-isa. So, sabi ko, kaibiganin mo nga. Pasal ko dyan, kaibiganin mo namin sila. No? Tapos, nung binilaan paano sila mag-approach parehas. No? So, yun, nag-approach siya na sila. Sabi rin sa iyo, sayap na kaibiganin mo. Maging magkaibigan sila. Yun. So, minsan kasi, ang hirap hanapin yung mga tamang kaibigan. No? Yung, alam mo, pag nag-share ka ng Word of God, tatanggapin. No? So, in fairness sa PL mo, no, ang dali mag-share ng Word of God. Ang problema, ang konti na nag-share. No? So, dapat, yung mga Friends of Jesus na society, sa PL mo, ay magpa-renew na. No? Para, sa sobrang daming event ng PL mo, ay pwede kapag walang klase, no, or maybe yung mga teachers, pasukan nyo na agad, no, share nyo na ng Word of God. Dahil ang PL Moon ay kailangan mag-produce, no, ng God-loving individuals in society. Naka-anchor yan sa mission vision ng Muntinlupa City. So, ang Muntinlupa City ay very open pagdating sa pagiging maka-Diyos. Kaya nga, yung Muntinlupa, no, binibless talaga ng Panginoon. Kasi pagdating sa Word of God, maingay. No? Ang PL mo, maingay din sa Word of God. Walang nagbabawal. Tayo na lang ang kulang, no? Yung pag-ilos natin. No? So, yung hindi ko din alam, no, yung plano ng Diyos. Kasi ako yung isang faculty member ng PL mo na nananahimik sa isang sulong. Ginagawa ko lang, nagtuturo ako, no, ng maayos. Ginagawa ko lang yung tungkulin, pero dapat kita yung distinctive signature. Kita nila, no, na kapag ginagawa mo yung tungkulin mo sa Panginoon, ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, no, nakikita nila yung signature ka. Nananahimik ako, binigyan ako ng position. No? Una, blended learning coordinator. Yun. So, malipas yung isang semester, binigyan na naman akong posisyon. No? So, department head. No? After nun, buong summer yun, tapos August 14, binigyan na naman ako, no? Prefect of Student Organization. No? So, lahat na ng organization sa PL mo regarding sa mga student, ako na yung nag-approve. No? Ako ngayon gusto mag-approve. Aprobahan natin, no? Sa complete requirements. No? Ako na yung nag-aayos ng election ngayong September. Sabi ko, parang hindi naman pang part-time job po ang posisyon na parang full-time, no? Kaya pag-pray nyo rin ang inyong likod, no? Napapagod ako. Sobrang napapagod ako dun sa ano. Sabi ko, mas napapagod ako dito sa pre-tech, yung pag-handle ng mga organization, kaysa yung nagtuturo. Mas gusto ko nagtuturo. Yan, sa department head ako. Tapos, nagsusupport ako sa ID support, and then pre-tech. Tapos, nagtuturo pa ako. Sabi ko, wag lang nila tatanggalin yung pagtuturo at saka syempre, itong pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi pwede. No? So, yun. Sabi ko, hindi naman ako makapagreklamo kasi
si Pastor Dan, meron din distinctive signature sa PL. No? So, bago siya umalis ng PL, meron siyang 5 posisyon. Hindi ko naman malaban. Sabi ko, ako, 2 na nga yung tatlo. Hindi ko sabihin, kakapagod naman ito, hindi ko magagawa ito. Hindi ako pwede kumama kasi may signature si Pastor Dan. Nung bago siya nag-exit doon, kaharap namin yung mga department heads, kasama namin yung mga department heads. Bawat isa, magpapasalamat sa kanya. Nagulat ako sa sobrang dami niyang natulungan sa PL mo. Ganun siya kamahal, naiiyak na iba. Grabe pala yung ginawa. Hindi lang pala, nagtatrabaho sa Pastor Dan doon, tinatouch na rin yung buhay ng sabi, mamimiss namin yung mga message mo sa IATF, mamimiss namin kung paano mo kami encourage ng Word of God. No? Nakakatuwa yung ganun. Sabi ni Pastor Dan, sabi, nakakatuwa pala mag-resign. Sabi na. Kaya kung gusto nyo makarinig din ng encouragement na ganito, mag-resign mo din kayo. Pero talaga, kitang-kita talaga na, kapag, may mga distinctive signature, makikita sa buhay mo, no? Magre-reflect yan sa mga tao kung paano magtutunguhan. Yung simpleng pagtulong lang niya sa mga tao. No? Ako minsan, pag sobrang dami, kaklase ako, biglang nilalapit, po sa Google Classroom, pa-invite ko, mga ganun. So, ito ko yung klase ko, tapos invite sa Google Classroom. Minsan naiinis ako, pero pag naalala ko, kailangan makikita si Jesus, di ba? Kailangan nangangaral tayo sa action pa lang natin. No? Makikita nila na tayo totoong Kristiyano sa action pa lang natin. Hindi yung gamit tayong galit, nakasungit, no? Makunot, no? Sobraman yan. Ganyan, no? So, dapat hindi tayo gano'n, no? Very, parang si Pastor, no? Grabe mong welcome. Yung pag-ibig ni Pastor sa bawat members ng church, no? Kitang-kita natin, no? Diba? Agree ba kayo doon? So, Bermans na, kailangan may kamas na kayo ng store. Sinigit ko lang yun. Pero totoo, di ba? Kapag nakikita talaga yung pag-ibig, yung compassion, yung compassion ng Panginoon, sobrang punong-puno tayo ng pag-ibig ng Panginoon, nabubuhos din natin sa iba. So, simpleng bagay lang, simpleng pagtulong lang, malaking impact sa kanila. Naniniwala sila na yung signature mo bilang tagasunod ng Panginoon, naniniwala silang totoo yung pagsunod mo sa Panginoon. Kaya pag nag-share ka ng Word of God, pakinig na pakinig. No? Minsan si Pastor Dan, biglaan siyang tinawag sa stage para mag-inspirational message. Sabi, biglaan. Tapos, tahimik lahat mo. Pag siya nagsasalita, tahimik talaga. Doon nakikinig. Pero, baka may nanonood pag-upian. Pero pag iba kasi, wala, dadagdagan sila, nagkaka-attendance na. Yung iba sa talaga, nakikinig talaga sila. Tapos, iba talaga, kapag may signature ka, every time you speak the Word of God, makikinig at makikinig yung mga tao. So, dapat ganun, dadalhin natin sa workplace. Hindi lang dito sa church na tayo-tayo lang lagi. No? Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, dalhin natin yung signature, at pag daladala natin yung signature, sobrang dali na lang makapag-share ng Word of God. Kaya, ayun. Letter B, we visualize a caricature of holiness. Kaya minsan, ayaw natin, we don't like the idea of holiness because we think it communicates an attitude and displays actions that have bearing on us. Minsan kasi, baka naisip mo, baka sabihin nila, holier than thou. Diba? Yung ikaw yung banal kaysa sa ikaw. Ikaw lang pinakabanal, no? Minsan gano'n yung naiisip natin, no? So, hindi naman, no? Dapat, ayaw din ng Panginoon nyo, no? We display the spirituality and behavior that puts one on a pedestal of being better than the rest. Hindi mo dapat gawin pakiramdam mo na ikaw ay better than the rest, no? Ayaw din ni Jesus yun, no? Yung mentality and morality ng Pharisees, no? Yung mga Pariseo, no? And agree din tayo na ayaw natin na gano'n, na pag mananalangin ka, no? Paparinig pa, Panginoon, maraming salamat at hindi ako gaya ng mga kasalanan ito. Diba? Pangit naman ng gano'n, no? So, dapat ayusin din natin yung tingin natin pagdating sa holiness. Letter C, we
misunderstood what it means to be holy. Ito, medyo, ano kasi, ang nangyayari sa mga tao, iba yung tingin pag sinabing holy. No? Maaaring kung bago ka, ito. So, maaaring kung bago ka, naisip mo, ay, mahirap kasi maging banal eh, magiging pastor ka, o monk eh, no? Mga monks na kapitila din sa monasteryo. Kapag holy ka, iwanan mo yung cellphone mo, yung kotse mo, yung bahay mo, lahat-lahat, mamumuhay ka ng simple. Hindi naman ganun. Hindi naman pag ikaw banal ay hindi ka na pwedeng umiti. Hindi ka na pwedeng mag-sangyup, mag-unwings. No? Hindi ganun. No? So, ganun kasi minsan naiisip ng mga tao, ay pag banal, bawal na ganito, bawal na ganyan. No? So, pwede pa rin maging masaya. At mas masaya kapag ikaw ay nagpapakabanal. Kasi ito yung mandato ng Diyos. Dahil sa iyong pagpapakabanal, no, maraming blessing na ibibigay yung Panginoon. So, ngayon, kaya nangyayari, ibang tao, sinasabi nila lang dun sa holiness, no, thank you to holiness. No, thank you. No, ayaw nila maging banal. Kasi, ganun nga naisip nila, akala natin, na pag banal ka, hindi ka na pwede maging masaya. Dapat seryosong tao ka lang. No? Naalala ko yung nakatira si Pastor Hem dyan sa PH. Dyan lang din. And then, may pumuntang youth. Tapos parang in-interview siya ng youth kasi pagpasok ng youth, kasi Monday yun eh. Walang tao. Si Pastor Hem lang nandun. Makit sa third floor. Tapos Pastor Hem nakita na nagbabasa ng Bible. Patapos na naman. Tapos pagkatapos magbasa ng Bible, kinausap siya. Sabi, Pastor, ano ginagawa mo dito? Tinanong siya, ano ginagawa niya? Sabi, nagbabasa ng Bible, nagluluto, naglilinis, magpipray, praise and worship. Sabi, gano'n lang ginagawa mo? Hindi ka naboboring? No? So, gano'n, wala kang TV dito, wala kang internet, wala pa kasi internet nun, hindi pa using load dati. No? So, kapag ngayon, kuhaan nga natin, yung mga anak nga natin, kuhaan natin ng cellphone. Diba? Isang araw lang. Assignment ako. Pahala ka, hindi ko na magagawa yun. Kuhaan kaya sila ng device. No? Tububuhay kaya sa ganun. Pero noon, no, nagagawa, walang TV. No? Naalala ko isang Koreanong bisita namin sa bahay namin, no? Bumisita sila, doon sila tumira, ayaw mag-hotel. Di lahat kami, bantay sarado. Bawal kasi kami yung TV. Kasi may mga bad news. Diba? Tapos ang pangit, lalo ngayon, no? Pangit na ng mga palabas sa TV. Diba? So, ang nangyayari, makukurap yung isip pag naman. Kaya kami, meron kami inaantabayanan na Korean novela tayo o kung ano. Gusto namin panoorin. Sakto, tuwing oras nun, pumunta na siyang computer shop. Wala kami internet eh. Pumunta siyang computer shop para mag-check ng email. Habang nag-email siya, bubuksan namin. May dalawa siyang kasamang Koreano, kasabuhat namin. Kine-check muna. Tapos siya, pumasok sa Koreano, pinatay niya yung TV. Tatakawin, ba't niya pinatay? Tapos after, bumukas yung game. Dumating yung Koreano. So, yun, no? Minsan yung mga, television, yung mga nakikita natin sa internet, minsan kinukorap lang isip natin. So, may mga tutorial, may mga sinasabi, mga messages. Pero ako kilala eh, baka tatakihin niya ako sa blog yan. Diba? Sinabi niya, iwan mo kahit pamilya mo. Motivational speaker. Ngayon, ban na sa social media. Diba? Imagine, akala niya nakakatuwa pa siya. Diba? Natutuwa pa yung mga tao sa kanya. No? Noong una. Pero dumating panahon, hindi laging ganun. No? Merong hangganan. No? Kala natin, lahat ng nakikita natin ng motivate sa atin, okay. Meron pang isa eh, nasususpend ng 12 days eh. Ako nasuspend na ng 12 days, di ba? Kala niya nakaka-motivate pala yung sinasabi niya, no? So, mababanggit din natin mamaya yung tungkol sa ganung bagay, no? So, ayan. Yung mentality and morality, no? ng ito, ng holiness, no? Dapat alisin natin yon. Hindi tayo yung mas mataas kaysa iba at syempre sa pag-unawa ng kabanalan, no?
dapat alam na alam natin kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan. Malalaman natin yung kabanalan kapag sinusubukan na natin maging banal. No? Kapag ginagawa na natin tungkulin ng Panginoon. Kasi regardless kung anong buhay mo, kung anong meron ka, no? Ibigay mo na yun sa Panginoon. Doon malalaman na kahit walang internet, kahit walang social media, kahit wala lahat, no? Wala yung cellphone mo, wala kang logo ng TV, no? Yung gladness, yung joy ng Panginoon ay nararanasan mo. Kaya nagulat yung nag-interview ni Pastor Kim na gano'n. Sabi ko, ganun lang, hindi ko nakudoon. Pero yung buhay, yung saya-saya, Pastor Kim, hindi siya nalulungkot, no? Kasi yung joy ng Panginoon. Alala ko rin, buhay din naman ako ng gano'n. No? Walang internet, no? Wala kahit ano. Nagpe-pray ka lang, no? Nabuhay naman tayo ng gano'n. Diba? Kasi kumakain ka lang, saya ka na. Nakakalungkot pag gutom ka no? Kahit anong gawin, kahit hindi ka talaga sasaya pag gutom ka. Kung ano yung problema na yung sumo. Kung kala mo bigat-bigat na lang nararamdaman yung pala, gutom ka lang. So, kumain lang. Yun. So, eto na, ang number 4, wearing the badge of distinctiveness. Yung mga bata, di ba, sa Sunday school, favorite nila kapag nakaka-receive sila ng star, sticker ni Pastor. Sa school, gusto ng mga nakaka-receive sila ng bikarangalan, no? Yung medal, mga ganun. So, gusto ng mga kabataan yung ganun. Pero pagdating sa atin, sa pagiging Kristiyano, dapat gusto rin natin suotin, no? Yung badge na tayo ay iba. No? Isuot natin yung badge natin ng distinctiveness. Bakit? Holiness, being different, is none of that. Yet, it is more than that. What does it mean to be different? Ano ibig sabihin nung tayo yung distinct tayo, iba tayo? Ano ibig sabihin nun? So, letter A, it means that we think differently. No? Iba ba tayo mag-isip sa mga kasama natin sa mundo? O parehas natin sila ng isip? No? To become these things, start with the right conditioning of our thoughts. Sa madaling salita, we need to take the first step in readying of our minds. Ito yung dapat unahin natin. Ihanda natin yung isip natin sa buhay ng may kabanalan. No? Ayun yung dapat natin bigyang pansin. I-ready natin yung isip natin. So, sabi ng isang behavioral scientist, no, they have found that a significant part of human behavior is influenced by subconscious mind. Sa computer terms, ito yung tinatawag na gigo. No? Sabihin nyo ang gigo. Ibig sabihin nun, garbage in, garbage out. No? Ano yung sabihin nun? Garbage in, garbage out. No? Kung basura pinasok mo sa isip mo, basura din ang lalabas. Diba? Sa computer, kung basura lahat ng files mo, basura lahat yun. No? Kahit anong in-input mo yun na basura, basura din yung lalabas. So, walang kabuluhan. No? Sayang lang. No? Ayun yung nangyayari. No? Similarly, being distinct begins with our minds. Our minds need to be pure if we want our action to reflect holiness. Kung gusto natin maging banal, no? Unahin natin yung pinapasok natin sa isip natin. Ayusin natin, no? Yung mga sinasabi ay iniisip natin. So, minsan, ewan ko, basta yung isip ko, lalo pag nakapinit ako, creative. Mas lalo akong hindi nakafocus. Kaya nga minsan, pag praise and worship, tsaka nag-personal prayer, nag-pray, mas gusto ko nakabilang ako, mas focus ako. Siguro dahil sa eyesight ko. No? Kasi malabo eh. Para pag tinanggal, learn lahat. No? Mas focus ako sa Panginoon kapag nakabilang ako. Kapag pumikit ako, naisip ko yung trabaho, naisip ko yun. Ang dami naisip. No? Siguro baliktad ako sa iba. No? Baliktad ako sa iba. Pero mas nakasanayan ko siyang gano'n. Tapos ako nakabilang ako. No? Pinigaw lang, mag-worship ako. Nakabilang ako. No? So baka iba lang sa akin. Baka ayun kasi yung... kasi syempre, relationship with God too personal. No? Baka sa akin gano'n. Pero mas nakakapokus ako pag nakadilat ako. No? Kasi
Iba ako ata mag-isip. No? Sobrang isip ako ng isip. No? Kapag isip ng isip, namumuti daw yung buhok. Oo, namumuti na yung mga buhok ko. Sabi ko, kayo, ganun ko kung paano gagawin. So, yun. Pag-pray ng supernatural. And then, so, dapat, pag nag-iisip tayo, iba, no? Iba tayo mag-isip sa mga nakakasama natin. No? Sabi sa Proverbs 23 verse 7, Tagalog, sapagkat ang taong ganyan, no? Ano yung sabihin? No? Bawat subo mo'y binabantayan, sasabihin niya, sige, kumain ka pa. Ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. No? At yung mga taong garbage in, garbage out, mag-isip. No? Ganyan din. No? Kala mo, sige, kumain ka pa. Pero hindi pala maubusan ng may pagkain. Wala bang bahay? Hindi ba yung nahanap ng magulang? Ang ginamit ang makain na. Diba? So baka gano'n, no? Kumain pa kayo. So, hindi mga gano'n, no? Tapos sabi sa ni Apostle Paul, nag-warning si Paul, sabi niya, eto tagal English kasi hindi sa akin. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at palugod-lugod sa kanyang kaligid. Diba? Malinaw ng isip. Diba? Ayusin natin yung ating pag-iisip. No? So, kapag maayos na yung pag-iisip natin, tayo ay makakapamuhay. No? It means that we live differently. Okay. So, kapag think differently, makaka-live tayo differently. No? So, sabi sa 1 Peter 1 verse 17, walang pinapaboran ang Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundo ito. Yeah. So, naturally, no, very natural result ng right thinking is right living. Diba? Sabi nyo nga, right thinking is right living. So, ayan o, when we start thinking differently, we start to live differently. No? Kapag tama yung ating pag-iisip, magiging tama rin yung ating pamumuhay. We live a life that people notice for its distinctiveness. No? Kaya nga, pag nakikita tayo, iba yan. No? Yung mga kaibigan din naman silang born again, pero iba ka. Iba tayo. No? Mayroong tayong signature. Kahit sabihin natin, kasama natin, born again sa buong mundo, pero meron talaga tayong iniiwan na signature sa mga tao na tayo'y iba. Diba? Distinct. Okay, so, sa pamagitan nun, yung distinctiveness, a life, no, ang buhay that represent Jesus Christ. Ayun kasi yung marka natin. Ayun kasi yung signature natin sa mga tao. Yung buhay na nire-represent si Jesus. Ito, pag-usapan natin yung buhay na kakaiba, no? Okay. Live differently. Si Henry Thoreau, ayan, si Henry Thoreau. Hindi pala naging pangalan niya. So, ano bang ginawa niya? Ano bang ambag niya sa lipunan? Noong 19th century, nakulong siya. No? Bakit siya nakulong? Kasi hindi siya nagbayad ng poll tax. No? Para sa ba yung tax na yun? Yung tax na yun, ibabayad sa state. Yung state na yun ay nagsusupport ng slavery. So, ginawa niya, ayoko magbayad ng tax kasi sinusuportahan ng state yung slavery. So, kinulong siya. Tapos, doon niya nasulat yung essay niya, Civil Disobedience. Civil pero Disobedience. No? So, si Thoreau, meron siyang kaibigan. No? Ang pangalan, Ralph Waldo Emerson. Pinuntahan siya sa kulungan, sabi sa kanya, "Why, Henry? What are you doing in there?" No? Anong ginagawa mo dyan, Henry? No? Sabi naman ni Thoreau, ito, "Nay, Ralph, the question is, what are you doing out there?" No? Nakuha niyo ba yung ano? Kung hindi, kaya ano na. Ibig sabihin, no? Dapat kasama ka dito sa loob. Pinaglalaban natin na masama yung slavery. Parang ganun yung sabihin niya. No? So, sino ba yung
different. Who is the different, no? Different one? Si Bron ba o yung nag-aalaga sa kanya? Si Toro ba o yung nasa labas ng ulo? Yung tayo mga nasa labas ng ulo. Sino ba talaga yung kakaiba, no? A holy person has the courage to live differently because they are following a different drummer's beat. Ano bang beat sinusunod natin, no? Yung beat ba ng mundo o yung heartbeat ng Diyos, no? So they are not afraid to be out of step. Holiness is not merely a matter of theology or simple words in hymnal. Holiness is manifested in our everyday lives, no? Dapat makikita yan. Sabi ni Blaise Pascal, no? This serene, silent beauty of holy life is the most powerful influence in the world. Kapag banal ka, no? Ito ay most powerful. Pangalawa lang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos. Diba? Una, makapangyarihan yung presensya ng Diyos. Pangalawa lang yung pagiging banal. No? So, ibig sabihin, dapat tayo magpakabanal. No? Dahil yung Diyos ay banal. No? So, we must live differently. No? Ayun yung dapat bigyan natin pansin na tayo ay dapat naiiba. No? So, una, we think differently, we live differently. Pangatlo, it means that we love differently. So once we begin to think differently, we live differently, then we love. We must love, no? Differently. Love set us apart. Love is a display of holiness. No? Ito yung pagsubok para sa mga Christian. No? Malaking pagsubok para sa mga Christian yung pag-ibig. No? Kasi love your enemy. No? Lagi natin nakikinig. No? Kahit gigil na gigil ka. No? Pero, sabi ng Panginoon, love your enemy. No? Malaking pagsubok siya. Bakit? It is not just any kind of love. It is a sincere love, genuine, authentic, God's love. Siyempre, God's love, agape. No? Our motive is not to get, but to give. To give. Deep, it is deep love. It is intense, fervent. It means to love with all our strength. Christian love is not a feeling, it is a matter of will. No, it is pure love, it is pointless, clean. No, men speak romantically about loving from the heart. No, sinasabi, mahal kita ng buong puso. Pero, no, yung totoo, no, God speak realistically about loving from a pure heart. No, kahit sino man nililigaw ko sa kaya ko sungkitin ang mga bituin. Nasunog ka, no? Pagkabigay siya ng bituin. No? Kahit, no, anong sabihin, no? Pero ang totoong pag-ibig lang ay galing sa Panginoon. True love comes from God. So, this is the same kind of love Jesus talked about when He said, ano ba lang yung verse? Hindi ko nalagay. When He said, by this, all people will know that you are my disciple if you have loved one another. Ayan. Yeah. So, nakalagay, kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. So, kapag nagmamahalan daw ang mga Kristiyano, tayo, no? Malalaman ng lahat, no? Tayo ay sumusunod. Tagasunod ng Panginoon. Diba? So, it is important na showcase natin na mahal natin yung bawat isa. So, kapag sinabing love one another, dapat ito ay sincerely, deeply, and purely. And people will know that you are different. They will know that you are a follower of Christ. Diba? So, merong in the first century, nalagay ko ba dyan? Merong pagan, no? Kasi yung early church movement ay dumadami, lumalawak, no? So, may isang pagan, ginawa niya, gagawa siyang report, no? Pumunta siya dun sa early church, no? Bumisita siya sa compound ng mga Christians, no? Na namumuhay, no? Kasi diba dati ganon, sama-sama sila. He intended to write something bad. Instead, he wrote, behold, how they love one another. So, pag nakita pa lang yung pag-iibigan ng mga Kristiyano, yun, nakikita na
tayo ay tagasunod ng Panginoon. Tayo ay totoo. So, sa pamagitan niyan, no, nakakapangaral pa rin tayo. Pinapakita lang natin yung pag-ibig natin sa bawat isa, no, nangangaral na yun. Para malaman ng mga tao na totoo yung Diyos ang pinaglilingkuran natin. Kasi kung mag-share ka ng Word of God, sabihin mo, mahal kayo ng Diyos, pero hindi naman makita yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. No? Hanggang salita lang. No? Pero sa action, wala. Okay, so we must love one another. Okay, so yan, letter D, it means that we talk differently. So when we start thinking differently, it leads to living differently, which leads to loving differently. So this leads to talking differently. Pinag-usapan na rin natin kanina yung pagsasalita ng talking. Marami nag-share. No? Dati, pag sinabing inspirational message, word of God lang yan. Motivational message, word of God lang yan. Pero ngayon, iba't iba na. No? Samong-sari na. No? Kahit ano, pwede nang lagyan ng inspirational message. No? Kahit anong bagay. Mabuti pa, mag-iisang upuan ka na lang. No? Gano'n, no? Lahat ginagawa, pati kanin. No? Naging motivational rights. Lahat na merong motivation. No? Yun. So, lahat na bagay. Ganun. Pero dati, napakaingay pag sinabing inspirational, word of God lang yun. Okay, so when the words we use reveal most obviously if you are different or not. So, dito malalaman kung ikaw ay naiiba or hindi. Kasi kapag kaparehas mong magsalita o kaparehas sa pananalita mo, yung nasa mundo, hindi ka naiiba. Dito pa lang, hulog na agad yung Kristiyano kapag baka sabihin mo, may distinctive signature ako. Pero, ang mangyayari, kaparehas mo naman mamuhay o magsalita yung mga tao. So, ano ibig sabihin yan? No? So, bilang we live in the world that uses words to put people down and tear people up. Mababasa nyo, di ba, sa social media? Kaya minsan, yung na magbasa ng comments. Lalo pag politics pinag-usapan. Lalo pag bigas. Pag bigas na pinag-usapan. No? Mag-post ka nga lang ng bigas eh. Gusto nyo try natin. Social experiment. Mag-post ka ng bigas. Ang dami nagko-comment doon. Makikita mo kung anong color ng friends mo. No? Yung magtatanggol. Kaya awayin ka pa. Bigas lang naman sinabi mo. No? So, doon pa lang, no, ang daming mga nagsasalita laban sa bawat isa. Makikita mo yung hatred dahil sa idolatry ng politika. Yung idol nila si ganito, wala tayong magagawa. Tayo na sa gitna lang tayo. No? Wala tayong ina-idol. No? Kasi pinapanalangin natin yung politics. No? Yung politika ng ating bansa, yung ayusan ng ating bansa. Alam niyo ba kung bakit magulo ang bansa natin? Kasalanan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi hindi tayo masipag mangaral ng salita ng Diyos. Kung napapangaralan natin sila ng salita ng Diyos, they will love one another. No? Kung mamahalin nilang Diyos at mamahalin nilang kapwa nila, no? Walang ganitong away-away. So, dapat sipagan natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi meron din tayong part kung bakit ganito ang gulo ng sistema natin. Kasi hindi tayo masipag mangaral ng salita ng Diyos. Imagine mo, di ba? Ikaw, binegosyo ka, no? Tapos habang piniprepare mo yung order sa'yo, may bumibili sa'yo. Habang piniprepare mo, sinishare mo ba? Alam ba ang salita ng Diyos? Alam mo ba, pag nagsimba ka, parang isang uling na to, nakikita mo ba? Tapos umuwalay ka, tingnan mo iniwalay kung uling na nagbabaga. No? Hindi na siya kasama sa fellowship. No? Anong mangyayari sa uling na to? Mamamatay yung bagay. So, kailangan ibalik siya sa fellowship para magtagablag, no? Magbaga siya. Mga simpleng gano'n, makakapag-share tayo ng Word of God. No? Sa pamagitan ng kahit anong uri na inatang sa atin ng Panginoon. Kung nagne-negosyo ka, kung nagtatrabaho ka, gawin natin yung workplace natin, dalhin natin yung Panginoon. Na kung saan, makikita nila na ikaw ay may distinctive signature. No? Siguro, si Joshua, next week, magagawa ko t-shirt na distinctive signature. Magkano po?
para lahat mabenta. Dapat binibis ko sa sermon para mabenta. So, yun no, yung ating Kristiyanong pamumuhay, no? So, we must love differently. Siyempre, pag, we love differently, we talk differently. Iba tayong magsalita kasi mahal natin yung mga tao. So, dapat yung salita natin, God's follower use their words to build up people. Dapat, binibuild up natin, hindi yung dinadaw natin. One man said he and his wife had words, but he never got a chance to use his. Ano ba yun? Halimbawa, example. Halimbawa, mag-asawa. Yung lalaki, nagsasagutan sila mag-asawa. Pero yung lalaki, hindi siya makasingit. No? Ang dami yung gustong sabihin, hindi siya makasingit. Hindi niya magamit yung kanya. No? So, napakaraming salita, no? Na hindi natin, ay na sinasabi natin, no? To hurt yung iba. Pero dapat, ang sinasabi lang natin ay to build up. Pero yung mga lalaki, kahit ang daming gusto sabihin nasa samang words, nananahimik na. No? Hindi naman tayo makakapala. Subukan mo. Diba? Pag sinubukan mo, paglakad ka na sa labas. Diba? I-ready mo na. Okay. So, we talk differently. And, syempre, words have the power to edify, to give life, but too often, we use the words to mortify. No, ito nakakalungkot. Ano ba yung mortify? No? Ano yung mortify? Ito yung nakikita natin sa TV. No? Nakikita natin sa social media. No? Ginagamit yung salita to mortify. Ano ba yung sabihin nun? Cause someone to feel embarrassed, ashamed, or humiliated. No? Yung napapahiya. No? Minsan doon nakikita natin ng o-cry sa TV. National TV. No? Magandang impluensya daw. No? Ganun nangyari. No? Sabi daw, yung mga TV shows, no? Ang haling tapat. Pero anong natuturo nila? Puro pamigay premyo lang ba? Puro entertainment lang ba? Pero ano napupulit ng iba? Ang dami din, hindi maganda. Lalo pang okray. Pag nang okray yun, kinabukasan, pumunta ka sa mga eskwelahan, kahit mga bata pa, elementary. No? Ganun na rin yung okray. Diba? So, parang tama lang yung voluntary suspension. No? Kasi, noong pa nga, madami ng influensya, natutuwa kaya ako dun dati sa palabas na yun. Pero nung na-realize ko, parang okray lang. Diba? So, doon na tayo sa EAT. Ito ang unang. No? Kapag nagkamali sila, apologies agad. Diba? Nagkamali, nag-apologies agad. Diba? Hindi ako mag-apologize kasi gusto ko personal na mag-apologize eh. Ayaw niya naman ako pansinin. Diba? Oo, updated kayo. Noong payaw division. Diba pa yun ngayon? Ayun. So, ayun yung problema, no? Ginagamit yung words to mortify. Or, ito mas masaklap, to bring death. Naalala ko din, pagkakatarungan. Classmate ko siya nung classmate siya nung pagkakatarungan siya. And then, kami ni team, kaibigan namin siya. Tapos, yung school namin, katabi ng bahay niya. Tapos, syempre, lalakad-lakad na yung mga tagal dito sa katarungan. Ngayon, kausap namin siya, kapag nasa school, hindi nakakausap namin siya. Pero pag, walang school, nandun lang siya sa gate. Yung gate nila, may butas sa ilalim. Yung gate na, di ba, bilawang buo na nakakarap. Sa ilalim, nandun siya nakasalampak na sa sahig. Tapos kami rin nakasalampak na nakakausap namin. Ganun lang pakikipagkaibigan namin. Yung lola niya, ayaw siyang palabasin para mapaglaro. Basta doon lang, nakakausap lang namin siya. Araw-araw ganun. Parang nasa Bartolino siya kasi nasa ano siya. Tapos, lumipas panahon, di matanda na high school na ako. Kung anong year na college na ako. Tapos, nangyari, nag-post siya, friend siya ni mama sa Facebook. Nag-post siya, sabi niya, hindi ko na kaya, ganyan.
Tapos may nag-comment dun, 15 na Kinabukasan, usap-usapan sa lahat ng talito pa ng katarungan, nag-15 siya. Di ba? So, yun yun, no? Yung words natin, kayang ring ng Diyos. No? Siyempre, it's down to ni Mama yun, sobrang lukod din naman. That time. No? Sipin mo, parang ang hirap imagine kasi naging kaibigan namin. Diba? Tapos, yung usap-usapan, kinabukasan, dahil lang sa comment, ay yung huling post niya. Diba? Huling post niya at huling nabasa niya ang comment. Diba? Kung ikaw yung nag-comment, diba? Sinunod yung advice mo dahil isa kang mabuting kaibigan. Ikaw yung best friend eh. Ikaw yung susundin payo. Yung hirap mag-best friend. Kasi susundin yung payo. Kaya kapag hindi ka holy, wala kang distinctive signature, be careful. Kasi lahat ng advice mo, susundin. Dahil nagpapakilala kang Kristiyano. No? Alam nila, lahat ng sasabihin mo, maaaring galing sa Panginoon. So, bilang Kristiyano, dapat, ang ginagamit nating pananalita natin to build up people. No? Natutuwa nga ako sa PL Moon eh. Kasi, merong feeling on files, yung rant against PL Moon. And then, kapag may mga concern yung mga estudyante, yung mga guidance counselor ng PL Moon, nakikicomment yun. Kapag kailangan mo ng ganyan, makakausap, punta ka lang sa guidance office, na gano'n. So, entertain nila kahit page na nagra-run sa PL Moon. No? So, dapat, kung gano'n ka concern yung mundo sa mga ganong bagay, mas maging concern din tayo. No? Minsan kasi, inaano natin, drama mo. No? Inaano natin. Pero gano'n kasi totoong kaibigan, di ba? Di ba? Ay, yung totoong kaibigan, yung mag-share ka, di ka makapag-share kasi sasabihin sa'yo, drama mo naman. Arte mo. Eh, yung totoong kaibigan. Hindi yung, pag nag-share ka, uy, alam mo ba, nakakayak ka na, pagbatay tayo. Di ba? Yung imbis na ma-encourage ka, lalo kang nalulungkot, nagkakampihan. No? Diba niyan? Sige, ganyan. So, kaya nag-lead sa pangit na ending. Diba? So, ang kabanalan, no? Yung state signature. No? Yung kabanalan natin, kailangan ayusin natin. Buhay natin, kailangan makikita yung Panginoon sa buhay natin. Words natin dapat have the power to edify, to give life. No? So, ang tanong, have you ever stolen someone's joy with words or killed someone's self-esteem with your words? No? Yung sobrang saya ng tao, tapos may sinabi ko, ang lungkot mo. Nagawa niyo ba yun? Kung saya-saya niya, tapos isang word lang sinabi mo, nalungkot mo siya. Nag-dismay. Diba? Pero alam niyo ba, natutuwa rin ako kasi minsan, nare-realize nyo, mayroong mga tao sobrang lungkot. Tapos may sinabi ka lang, na-encourage, kung saya-saya naman. Hindi na mawala yung ngiti. Di ba? Hanggang ngayon, nakangiti mo. Di ba? So, may mga ganun. So, mas maganda na kapag may mga tao nalungkot, na-uplift natin. So, yung tipong titignan ka pa lang, sobrang lungkot niya, nakita ka pa lang, saya na niya. Kasi, natutuwa sa mukha. Diba, nakikita yung joy ng Panginoon sa mukha mo, lagi ka nakangiti. No? So, sobrang lungkot niya, pero nung nakita ka, yan, masaya na rin siya. Yun. So, in conclusion, today, the world has a desperate need for people who are different. There is a mark about their lives that set them apart, living such a way like circumcision. No? Kung tinuli ako, yung mga sa kalakihan, ang hirap, no? Kasi may mga times na masakit, no? Ganun din, kapag meron kang distinct signature, no? Dumaan ka sa ganyan, kapag circumcise yung heart mo, dadaan ka lang, masasaktan ka, no? But it will make a difference. In a world that often values conformity over authenticity, God called us to be different.
Yan. So, ito kasing mundo natin, no? Napaka-bigat, no? Lalo sa ngayon, no? Pag na-observe natin yung mundo, yung palungkot ng palungkot. So, kailangan ng mga Kristiyano, no? Na lumabas para makita talaga na meron tayong signature, distinctive signature. Na pag nakita tayo yung pag-ibig ng Diyos, yung makikita sa buhay natin. To be set apart, not in a way that isolates us from the world, but in a way that transforms us from within. Holiness, this distinctiveness, isn't about being holier than thou, or retreating from life's joy. It's about becoming Christ-like in our thoughts, action, at maging sa ating pag-ibig. Kagaya ni Bron sa church, we should eagerly anticipate making the first move. Tayo na gumawa ng first move in righting the injustices and brokenness of this world. Maraming hindi tama sa ating mundo. Maraming brokenness. Pero dapat we should be, tayo na yung mag-first move, gumawa ng paraan. We are called to weep over the griefs of the heart of God and take action. Our lives should be marked by different drumbeat, yung drumbeat, the rhythm of Christ's love, grace, and compassion. This distinctiveness, this holiness is our badge bilang followers of Christ. A badge that set us apart in a world that desperately needs to see a different way. Yung mundo kasi ngayon, iba yung daan ibang klase, tinitwist ng tinitwist. Pero gusto rin ng mundo, ng mga tao sa mundo, na makita yung daang matuwid, yung totoong matuwid, na makikita na merong pagginawaan, merong kaayusan, merong pag-ibig ng Diyos. So, let us embrace our call to holiness, to be different, and to live out this distinctive signature in all we do. For as we do so, we become beacons of God's light in the world filled with darkness. We participate in the ongoing work of God's kingdom on earth. We need people who will be Jesus sa ating office, sa classroom, sa society, sa Congress, sa Senate, diba? Sa Malacanang, sa Office of the Mayor, Office of lahat ng opisina, Kinakailangan natin ng people who will be Jesus sa mga lugar na yun. We need people who will live differently. We need people who will be different. People who will live a vibrant faith, yung full of energy. Even though the rest of society thinks they are different. Na kahit isipin ng buong mundo na ikaw ay kakaiba, pero mamumuhay ka pa rin, ng full of energy sa iyong pananampalataya. One does not get that kind of faith except through having a personal relationship with Jesus Christ. He is the one that issues the drumbeat of the different drummer, yung Holy Spirit. He is the one that calls us to stand out of the crowd, to be distinct, separate, unusual. He called us to be different. So, tayo po magsitayo, pero tayo maawitin na kung saan itong aawitin natin, ayahan natin yung presensya ng Panginoon, yung presensya ng Diyos ay maranasan natin sa oras na to. Dahil sa presensya ng Diyos, tayo ay matututo na suotin ang badge of distinctiveness, na tayo makakalakad, we think differently, we live differently, we will love differently, and we will talk differently, at yung mga iyon ay magiging action sa ating mga buhay.